Unahin natin mga kaprobinsya itong mga nasa plastic cups. Kailan tayo pwedeng magrepat ng mga propagated cuttings natin? Magandang araw mga kaprobinsya. Ako nga pala si Daddy Bird at welcome sa ating channel, Probinsyanong Daddy. Kung gusto nyo yung ganitong klaseng content, lalong-lalo na sa pag-aalaga natin ng mga bougainvillea, mga garden ideas at mga small garden ideas, ay paki-consider naman ang pag-subscribe sa ating channel at paki-on nyo na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated. Tandaan nyo kapag magre-repat kayo ng mga propagated cuttings, tignan nyo kung marami na silang mga roots katulad ng mga ganito. Ito lang yung basic rule. So dito yung mga propagated cuttings natin na ganyan, marami na siyang mga ugat na ayun, mga yon. So dito rin, yan, marami na. So ibig sabihin madali na itong mabuhay. So para mapabilis natin ang kanilang development, pwede na natin silang ilagay sa mas malaking lalagyan. So dito, gagamit lang muna tayo ng mga PE bag na 3x4 inches ang size. So para lang mapalaki natin. So later on, ipat na naman natin sila sa mas malaking paso kapag lumaki sila. Tandaan nyo mga kaprobinsya, sa pagre-repat natin para maging healthy ang bougainvillea natin at maiwasan silang mamamatay, ay gagamit tayo ng mga size na halos kaparehas lang nila. So 1:1 yung proportion, no, para maganda yung proportion ng lupa at saka yung tubig kapag nagdilig tayo. Kapag malaki kasi masyado, may tendency na mabubulok sila kapag malaki masyado yung paso na gagamitin ninyo sa ganito kaliit na mga bougainvillea. Kaya unti-unti natin silang ilipat sa mas malaking mga paso. Okay? Ito, kailangan natin dagdagan ng butas. So madali lang. I-fold lang natin na ganyan. Okay? Tsaka natin siya gugupitin dito para magkaroon siya ng additional na butas. Okay? Ganito siya kalaki mga kaprobinsya yung ating lalagyan. Gagamit ako ng lupa na mayroong vermicast. So ang ginagamit ko ngayon, ang available ay 50% na garden soil ito tsaka 50% na vermicast. So hindi naman sila masyadong maselan sa lupa ang ating mga bougainvillea, basta gusto lang nila buhaghag at madaling matuyo. Ganyan. So ganito mga kaprobinsya, lagyan natin yung PE bag natin na hanggang kalahati, ayan, tsaka tayo kukuha ng ating itatanim. So for example, ito, ang pagkuha natin dito ay kailangan lang natin siyang itaob na ganyan. So ganito, matatanggal na siyang kusa. Okay, nakita nyo, ang dami niyang roots na ganyan na. So ibig sabihin talaga kailangan na natin ipasok pagka ganitong root bound na kailangan na nila ng mas malaking lalagyan. So ilalagay lang natin silang ganyan. Natin pupunuin ng ating lupa. So importante mga kaprobinsya na kailangan natin diinan para maging firm ang ating mga cuttings. So itutuloy ko sa mga iba pa. Ayan mga kaprobinsya, tapos na natin silang ilagay dito sa PE bag. So para hindi sila gaanong naalog-alog, pwede natin ilagay sa mga lumang ganito, planggana na may butas, So pwede natin muna sila palakihin dito. Step 2 mga kaprobinsya, kailangan nating diligan pagkatapos nating mailagay sila sa bago nilang paso. So sa pagdidilig ninyo ng ganitong kaliit na bougainvillea, pagkatapos nyong iripat ay pakonti-konti lang. So parang babasahin lang natin sila ng konti, wag nyong silang ilulublob So tamang dilig lang, basahin nyo lang sila ng konti. Kasi ang reason nun ay maninibago sila kapag bibiglayin natin na diligan ng marami. So kung ano lang yung kailangan nila, yun lang yung ibigay natin na tubig. Okay? Ngayon naman mga kaprobinsya, for example, lumaki na yung mga nilipat natin. Ganito na sila kalalaki,
So, makikita natin na kailangan na nila ulit ilipat sa mas malaking paso. O kaya kapag ganito na, pwede na kayong gumamit ng mga paso ninyo na medyo maganda ng pang-display. Ito ay mga stable na talaga at ready na sila for flowering. Ganito, pwede tayong gumamit ng mga ganito kalalaki ng paso. The same rule, 1:1, yung parang ganun lang yung gagamitin nating size. Pag sinusunod kasi natin yun, naiiwasan silang mag-wild o kaya mag-vining. So, mas madali natin silang palabasin yung kanilang mga bulaklak. O ganito kalaki yung paso natin, no? Nasa 8 inches by 8 inches ang kanyang tangkad at haba. Okay? So, ayan, dagdagan nyo na rin ng maraming butas. Okay? So, ganon, pwede na natin silang ilipat. So, ang ginagamit ko na talaga ay since ito yung napakarami sa amin paggamit ng vermicast. Okay? Ang mainam na gawin natin ay lagyan muna natin siya ng vermicast sa pinakailalim na ganyan. Tsaka natin kunin yung ating bougainvillea. Dali lang naman ang pagtanggal ng ganito. Pwede na natin siyang ganito. Yan. So mas mainam ang pagdilipat kapag hindi nyo muna didiligan. Para hindi madaling mawarak yung lupa. So, kung makikita nyo kasi, ayan na, tumatagos na yung kanyang mga ugat. So, kailangan na niya ng lalagyan talaga. So, pwede na natin siyang ilagay dito na ganyan. Since okay pa naman tong lupa, pwede natin siyang idagdag ulit. Okay, ganun lang yung steps mga kaprobinsya. Medyo nagdidilim na yung paligid kasi yun talaga yung pinakamainam na time para sa akin ang paglilipat sa paso yung ganitong hapon. Okay, tutuloy ko lang to. Ngayon naman mga kaprobinsya, paano kung etong mga ganito medyo malalaki na? Kailangan natin pwede silang iripat. Okay, ganun din ang condition na kailangan ninyong tandaan. So kapag kayong bougainvillea nyo ay yung mga ugat talaga ay punong-puno na, no? Yung dito sa kanyang paso, root bound na siya, hindi na makagalaw talaga yung mga ugat niya. So kailangan na natin din siyang iripat para mas maganda yung kinalabasan ng kanyang mga dahon, yung kanilang mga bulaklak, para mas malusog din sila mga kaprobinsya. Ang style nito ay wag nyong diligan para mabilis na matanggal. Okay? So, hayaan muna ninyong matuyo ng konti, tsaka natin siya tatanggalin. So, ganyan mga kaprobinsya, madali lang siyang tanggalin kapag tuyong-tuyo. Okay, kung mapapansin nyo kasi napakaliit na talaga yung kanyang lupa na bumubuhay sa kanya. Kaya, ang gagawin ko ngayon ay ireripat natin siya sa medyo mas malaking pot. Ayan. So habang nire-repat nyo na siya, kapag kontento na kayo, bumili na rin kayo ng mga magagandang paso para mas aya-aya na rin siyang tignan. So yung mga iba dito na ginagamit ko, balde pa lang kasi mga mother plant pa lang sila. Later on, pag nakuha ko na talaga yung magandang itsura nila, yung tamang laki ng stem, bibili na rin ako ng mga pots talaga na pang bougainvillea. So ngayon, pinagtsatsagaan ko lang muna yung mga balde-balde para lang matrain ko sila o kaya ma-develop ko sila. Okay? Pakadali lang ang mag-repat, So pwede na natin itong ilipat dito. So pwede natin tanggalin yung mga other soil. Ayan. So pwedeng ganyan mga kaprobinsya. Okay? Tsaka natin papalitan naman ng i-renew natin. Magpapalit ako, lalagyan ko siya ng vermicast. Okay, ganyan. So, pwede ko na itong ilagay dito na ganyan. So, ito okay lang mag-repat pag ganito na. Ito kasi ay patapos ng mamulaklak. Patay na itong mga bulaklak niya. So, ire-repat ko siya at saka ko siya ititrim. So, eto na siya mga kaprobinsya. Mas lumaki na yung kanyang pot, Ngayon mga kaprobinsya, pwede ko nang tanggalin. I-trim natin ito, para sa susunod niyang pamumulaklak, makikita nyo mas marami na naman yung lalabas. So, ito kasi ay matagal mamulaklak pag hindi natin tanggalin itong mga dried na bulaklak. Kasi
ihintayin muna niyang mahulog yung mga yan bago siya magpalabas ulit ng mga panibagong sibol na sanga para mamulaklak. So, agapan na natin, unahan na natin para mas mabilis. So, ititrim ko na rin siya for planting purposes. Yung mga tatanggalin ko dito, pwede ko rin itanim. So, maganda itong tricolor. Pwede nyo siyang nitrim na ganito every time na matapos mamulaklak. Ayan mga kaprobinsya, tapos ko na siyang itrim. So ganito na yung itsura niya. So, gagawa ko ng separate video para ituloy ito, para hanggang sa mamulaklak siya ulit, para ipakita ko sa inyo yung gagawin ko. Heto din mga kaprobinsya, kailangan na rin niyang mairepat. Hindi dahil sira na itong paso, kundi kung titignan nyo talaga, yung mga ugat nito ay talagang punong-puno na rin. Ayan na yung mga ugat. Puro ugat na yung laman nito. Halos wala na siyang parang lupa na dadaanan, no, ng mga ugat. Punong-puno na. Kaya irerepat ko na rin ito. So, ganun din. Ayan, napakadaling tanggalin. So, tignan nyo. Pag ganito na mga kaprobinsya talaga yung paso ninyo, punong-puno na ng ugat, kailangan nyo na rin irepat yung bougainvillea para rin sila ma-revamp din. Okay? O kaya ma-revitalize, ganun. Para mas gumanda sila. Yan. So, ayan tignan nyo. Ganun din, tanggalin nyo na rin yung mga tuyong bulaklak. Ganito ako mag-alaga mga kaprobinsya ng bougainvillea. So, ginagawa ko tong libangan. Kung minsan walang time, kaya napapabayaan din na nagiging ganito na sila kapangit. Pero pag may time ulit, ako sila inaayos. Ayan. So, ang disadvantage lang naman kasi pag ganitong sagad sa trim, medyo matagal din, hintayin yung pamumulaklak niya. Siguro 2 months ulit bago natin makitang may bulaklak ito. Kasi kailangan muna niyang magpatubo ng ugat. Pero tignan natin kung lalagyan natin ng mga enhancer kung mapabilis natin, yung pamumulaklak. So, irerepat ko siya ulit dito sa balde na, ganito, para mapalaki naman natin siya. So sa pagre-repat natin mga kaprobinsya, pwedeng ganun din kalaki sa tinanggal natin o kaya mas malaki. Kung gusto nyong mas lumaki siya, ire-repat natin siya sa mas malaking pot. Pero kung gusto nyong ma-maintain na ganito lang kaliit, katulad ng mga other bougainvilleas ko na liliit lang, ilagay lang din natin siya sa maliit lang din na paso. Okay? Basta't palitan lang natin yung mga tinanggal nating lupa. Pero sa akin, gagamit muna ako ng balde kasi gusto ko rin na lumaki siya. Gusto ko rin magkaroon ng Bougainvillea violet na malaki ang stem. Okay, ilalagay ko siya dito. So, vermicast. Dami kasing vermicast sa amin. Bumibili ako kaya ito na rin yung ginagamit ko. Kasi nakakatamad naman maghanap-hanap pa ng ibang lupa. So, pwede rin natin ibalik yung iba, na tinanggal natin. At least nalusen natin yung soil tsaka yung mga roots niya ngayon mas magiging active. Pagkatapos nating irepat, didiligan natin sila. Ayan mga kaprobinsya. So, ako hindi ko na sila nilililim. Nasa nasa open area na lang sila. Kasi sanay naman na ako, alam ko na kung nasaktan sila o hindi. Sa lagay na yon, sa pagrepat natin na ganun, okay lang yun. Parang normal lang sa kanila yon. Ayos? Ngayon naman, paano kung malaki na yung bougainvillea natin at maganda na yung forma niya pag namumulaklak? Kailangan ba natin siyang irepat ulit? Okay mga kaprobinsya, kung kontento na kayo sa bougainvillea niya, for example, ganito, maganda na siyang tignan, kailangan presentable na rin yung paso, para mas babagay. So, pwede na kayong bumili mga kaprobinsya ng mga mas magagandang paso para mailagay nyo yung mga bougainvillea nyo doon. Okay? So, tignan natin yung mga example. For example, mga kaprobinsya, malalaki na sila, nasa 5 years na. So, pwede na kayong bumili ng mga paso ninyo na bagay sa kanila. So, for example, itong mga to, ayan, ganito na sila kalalaki. Pwede na rin ninyong ilagay sa mga paso na malalaki at medyo may mga itsura na. So, mga ganyan, for example. So, ayan, mga ganyan na kalalaki.
At yun nga mga kaprobinsya, yung mga simpleng tips ko sa inyo tungkol sa pagre-repat o kaya paggamit natin ng paso sa ating mga bougainvillea. Sana marami kayong natutunan sa naibahagi ko sa inyong impormasyon tungkol sa ating pagre-repat o kaya pagpapaso. Thank you mga kaprobinsya and see you again in my next videos.